Alzamis City ng Misamis Occidental. Sa naman nagtanong ka nato karong pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta mayong adlaw? Pisa 7 ng bulan sa Enero 2026 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Alzamis Today. Usamis One-Stop Shop mas paspas, masayon 2026 Business Permit Renewal bukas na. Usamis City padayon ang preparasyon isip host sa Provincial Meet 2026. Malipayong panapo sa tuig, Christmas party o fellowship sa Liga ng mga Barangay, Usamis City Chapter. Zero balance billing gipatuman sa Asinso Pinoy para sa lalaking may kidney disease. Kapin 90,000 pesos, walay nabayaran. Asinso Usamis Administration padayong nakatutok sa total drug-free Usamis. Sa police report, duha ka suspek sikob sa gilusad nga search warrant o drug bypass sa Usamis City. Inahan mapasalamaton sa Asinso Usamis Pre-Hospitalization Program. Human na zero ang kapin 31,000 pesos nga excess bill sa iyang anak. Dazil Humotikson, aniya ang maritalye. Alzamis One-Stop Shop mas paspas masayon 2026 Business Permit Renewal bukas na. Giadtuan gitukan Leon Shumidalio ang maong balita. Ania ang iyang report. Opisyal nga giablian sa lokal nga gagamhanan sa dakbayan sa Usamis ang 2026 Business Permit Renewal pinagi sa usa ka streamline nga one-stop shop system nga gipigayon sa Usamis City Gymnasium, Barangay Lamaan adlaw Miyerkules, Enero 7. Ilawom sa administrasyon ni Mayor Sam Norman Go Puentes aron mas paspas, mas kumbinyente ug mas mapasayon ang proseso alang sa lokal nga mga negosyante. Gipanguluhan ni City Administrator Rutisa Grace Oano ang koordinasyon sa mga opisina aron masiguro ang hapsay nga dagan sa mga transaksyon diin daghang frontline agencies ang ipahimutang sa usa ka binyo aron mas epesyente nga matabangan ang mga business owners. Ilawom sa mga one-stop shop setup ana-ana sa usa ka lugar ang tanang opisina nga moalagad sa mga aplikante. Lakip ang Business Permit and Licensing Office, Bureau of Fire Protection, City Treasurer's Office, City Health Office, City Planning and Development Office, City Engineer's Office o Notary Services aron dili na kinahanglan nga molibot pa ang mga aplikante sa lain-laing opisina. Aron mas daghan ang makomodate niini, mas gipalapdan sa lokal nga kagamhanan sa Usamis ang oras sa operasyon sa Business Permit Renewal. Din kini bukas Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30 sa gabi ug Sabado ug Domingo alas 8 sa buntag hangtod alas 5:30 sa hapon. Samtang nagtanyag usab ang syudad og libre nga mineral water o kape alang sa mga aplikante sa tibok panahon sa renewal. Gilauman nga magpadayon ang maong Business Permit Renewal hangtod Enero 30 ning tuiga. Giawag usab ang mga negosyante sa syudad nga pahimuslan ang mga centralized services ug ang gipalapdan nga oras sa operasyon aron malikayan ang kalangan ug kahasol sa katapusang mga adlaw sa pag-renew sa ilang business permits. Ang maong kalihukan gihimo kauban ang Department of Information and Communications Technology Region 10 pinaagi sa DICT Misamis Occidental nga naghatag og technical nga suporta pinaagi sa ELGO system aron mas mapamodernize ang proseso. Diin karon ang mga micro, small ug medium enterprise kon MSMEs makaproseso sa ilang aplikasyon online gamit ang ELGO ug IBPLS platform ingon man sa IGOV PH website ug mobile app
nga nagtugot sa mga negosyante sa pagsumite sa ilang requirements, pagsubay sa aplikasyon o pagkunod sa pisikal nga pila sa matag binyo. Sa pagkiginabi sa duha ka negosyante nga nag-renew sa ilang business permit nga sila Jingjing Preto nga dunay stool sulod sa City Public Mall og Eden Karam tagiya og sari-sari store, ilang ipadayag nga dakong benepisyo sa maong one-stop shop system tungod kay gawas nga nakatipid sila sa pamilite, mas hanay na ang pagproseso sa ilang pag-renew. Nindot ang karon sir kay pag sulod na ko dito kaganina pag ana na ko na dito siya tanan dako kay siya kanang privilege kay makasave na sa pamilite. Nindot yun siya nga system kay one stop shop mao na jud ni siya tanan. Mas nindot kayo karon nga pamaagi nga gibuhat sa ato city mayor no nga hanay kay siya den nanatanan dire den dili na ta maglabag-labang og magsakay-sakay og motor nga gastos na kayo karon kay makita na gyud nana dire ang office tanan. Ang pag-abli sa mga one-stop shop system alang sa 2026 business permit renewal nagpakita sa lig-on nga paningkamot sa kanunay asinso sa Usamis Administration ubos sa maayong pagnumala ni Mayor Sam Norman G. Puentes sa paghatag og epesyente og komportableng serbisyo nga dili lamang nagpasayon og paspas sa pag-renew sa mga permit kundi usab nagpalig-on sa pagsalig sa mga negosyante og nagpadayon sa inklusibong pagtubo sa lokal nga ekonomiya sa dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Midali. Salamat Leon. Sa Ozamis City, padayon ang preparasyon isip host sa Provincial Meet 2026. Ani ang report. Padayon ang preparasyon sa dakbayan sa Ozamis isip opisyal nga host sa umaabot nga provincial meet nga gikatakda nga ipahigayon bulan sa Enero tuig 2026 sa personal nga pagsubay sa Asenso Ozamis News Channel aron masusi ang dagan sa pagpangandam. Nakita ang kamulog aktibong preparasyon nga gipahigayon sa Ozamis City National High School kon OCNHS, Ozamis City Central School, Cogon Integrated School ug Pulot National High School. Lagip niini ang pag-andam sa football field, school grounds, comfort room, swimming pool ug uban pang mga pasilidad nga gamiton alang sa maong kalihukan. Gawas sa pagpangandam alang sa provincial meet, makita usab ang nagpadayon nga konstruksyon sa mini amphitheater sa OCNHS nga maghatag og dugang kalambuan, kaayuhan ug kaanyag sa maong tulunghaan. Ang maong mga preparasyon bugos nga gisuportahan sa Team Asenso Administration ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, kauban sila si 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Ilabi na ang ligon nga suporta sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato sa amahan sa dakbayan Mayor Sam Norman G. Fuentes nga padayong nag-una sa mga programa ug inisyatiba nga nagpaligon sa edukasyon, sports ug kaayuhan sa kabataang Ozamisnon. Ang maong mga preparasyon wala lamang gihimo aron mamahimong malampuson ang maabot nga pag-host sa Ozamis City apan aron masiguro ang kaluwasan, kahapsay ug seguridad sa mga pasilidad alang sa mga atleta, coaches ug mga delegasyon nga opisyal nga moapil sa provincial meet. Ang mga paningkamot ug aktibong pagpangandam sa dakbayan nagtumong aron masiguro nga ang mga kabataang atleta makapakita sa ilang pinakamaayong performances, kahanas ug talagsaon nga talento nga magdala og garbo dili lamang sa dakbayan sa Ozamis apan sa kinatibukang probinsya sa Misamis Occidental. Malipayong panapos sa tuig Christmas party ug fellowship sa Liga ng mga Barangay Ozamis City Chapter. Itong dawaton ang report ni Glenry Roluna. Hugyaw nga gipahigayon adto nakalabay nga semana ang Liga ng mga Barangay Ozamis City Chapter Year-End Fellowship and Christmas Party ubos sa pagpangulo ni ABC Vice President ug City Councilor Jun Carlo Moralion. Gitambungan kini sa tanang 51 ka mga barangay kapitanes sa dakbayan sa Ozamis. Sayang mensahe gipasalamatan ni Councilor Moralion ang mga kapitanes tungod sa ilahang lig-on nga suporta ug panagiusa sa sulod sa kahugpungan nga nakatabang aron nga malampasan ang mga nagkadayang hagit sa pagpanerbisyo sa komunidad. Lagip na ang mga isyu nga nahatagan na ug husto nga kasulbaran. 2025
grabe ang mga pagsulay, mga gihatag nga mga angay nga sulbaron nga para o unsa gyud kalig-on unsa ka maayo mo serbisyo ang mga kapitanes diri sa Osamis. Kada adlaw, oras, minuto, gabi naagyoy mo text, mo tawag nga siyal. Pwede ko patabang nimo. And masahay dili din nato malikayan nga puno ta sa mga sulbaronon, but ikalipay sa inyong konsyal nga masulbad ang problema nga inyong gihatag sa kuha. Usa nga nakadasig na kuha na is ang inyong suporta o ang pagsalig diri sa kuha. Kailan kong kalipay. Dagan may problema, iya o problema, ato iya kong nasulbad. No? Gipahayag usab sa Liga ng mga Barangay Ozamis City Chapter ang ilang dakong pasalamat sa kanunay asenso Ozamis Administration sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Simplicia Bibineri ug mga membro sa sangguniang panglungsod tungod sa padayon nini nga suporta sa mga kabrangayan. Labi usab nila nga gipasalamatan ang tulo ka mga haligi sa probinsya nga sila si Governor Henry S. Wominal, Congressman Sancho Fernando Ando Wominal ug Congressman Attorney Henry Indy Wominal Jr. alang sa ilang walay hunong nga tabang ug suporta sa mga kabaranggayan sa Ozamis City. Napuno sa kalipay ang mong kalihukan tungod kay dagang papremyo o raffle draw sama sa refrigerator, washing machine, smart TV o guban pang mga dagkong papremyo. Nakadawat usab ang mga kapitanes o mga goods nga gihatag nila ni Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal inubanan ni Congressman Indy Wominal. Samtang aduna sa balde nga gihatag si Councilor Archie Romero og sorpresa usab nga regalo gikan sa pamilya ni City Councilor Jun Carlo Moralion. Ang maong fellowship nagapakita sa ilang ligon nga panagiusa sa mga lider sa barangay ning syudad o ang ilahang padayon nga pagpaningkamot alang sa malinawon, progresibo o malungtarong pagpanerbisyo sa katawhan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Zero balance billing gipatuman sa Asenso Pinoy para sa lalaking may kidney disease. Kapin 90,000 pesos way nabayaran. Anyang madetalye. Dako ang kalipay sa kapamilya nga si Sheila May Lahay-Lahay, 40 anyos, residente sa barangay Abaybay at Triunfo ning Dakbayan sa Ozamis, sa dihang wala nagmakuli sa paghatag ay tabang ang Asenso Pinoy alang kang Jemar Mangguray, 40 anyos, taga Purok Makugihon, barangay Campo 1, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang iyang paryente nga si Jemar na-admit sa Mendero Medical Center sa Pagadian City, Zamboanga del Sur tungod sa sakit sa kidney. Sila may ilayla. Pagkabaybay trayan po mapurok 5. Nangayukop tabang mam sa akong na-recruit sa Asenso Pinoy. Kong brother-in-law. Si Mar Mangguray. Taga Campo 1, Aurora. Sa Zamboanga del Sur. Na-share ko sa kidney ma'am. Sakit siya. Sa Mindero Medical Center, mga sa Pagadian. Base sa medical diagnosis, sa Jemar adunay metabolic encephalopathy secondary to severe hyponatremia secondary to chronic kidney disease. Usa ka seryoso ug komplikado nga kondisyon. Nagpasabot kini nga grabe ang kakulang sa asin o sodium sa iyang dugo tungod sa dugay na nga sakit sa kidney nga nakaapekto na sa iyang utok. Tungod niini, nagkinahanglan ang pasyente og tukmang medikasyon ug padayon nga pag-atiman nga hinungdan sa pagsaka sa ilang hospital bill ngadto sa 90,767 pesos and 79 centavos. Apan pinaagi sa medical assistance gikan sa Asenso Pinoy nga girepresentahan ni Congressman Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. ang kapin 90,000 pesos hingpit nga gi-zero. 90,767.79. Karoy sa Diyos pa, mas zero yun. Tungod sa dakong tabang nga nadawat ni Sheila May alang kang Jemar, nagpaabot siya og dakong pasalamat ngadto kang Kong Indy Wominal inubanan sa ligon nga suporta nila ni Governor Henry S. Wominal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal.
Salamat jud kaayo sa kuan aning naabot ni namo ning Asenso Pinoy nga party list ako gyud tabang mo. Nagpasalamat kang Congressman Henry paminal ma'am sa kaning sa Asenso Pinoy na among nakuan napangayuan nakapangayo kog tabang ani. Kani siya na-recruit rin ako ma'am pero kuan gyud tinuod gyud ma'am kay usa ko sa nakakuan gyud ma'am ako gyud mismo nag-process ani dili ni ako pero ako mismo nag-process ani ako ang parente. Naani siya sa pagadian na admit pero diri ko nakapangayog tabang. Si Jemar, pinaagi ni Sheila May, usa lamang sa daghan nga natabangan sa Asenso Pinoy sa tibuok Enesud. Pinaagi sa padayon nga pringkamot sa mga lider sa Team Asenso nga gipangunahan ni Governor Henry S. Waminal, kong Segundo Ando Waminal ug kong Asenso Attorney Indy Waminal, kini mas napalapdan pa ug mapaabot ngadto sa tanan. Asenso Ozamis Administration padayong ay nakatutok sa Total Drug-Free Ozamis. Ang report ni Don Vicena. Mi padangat sa iyang mainitong pagpasalamat og pagdayig si Committee on Peace and Order Chairman Attorney Mars Tapayan ngadto sa liderato sa Ozamis City Police Station o sa 2nd Provincial Mobile Force Company gumikan sa mga nahimong achievement o accomplishment sa local PNP alang sa 2025. Matud pa ni Attorney Mars Tapayan nga sa laing hugnan na usab sa tuig andam gihapon ang suporta sa Asenso Ozamis Administration labi na sa liderato karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes gumikan kay dako kayo og papil ang kapulisan sa pagkontrolar sa bisan unsang naong sa kriminalidad gumikan sa aktibong police visibility sa syudad. Padayong midasig si Attorney Mars Tapayan sa kapulisan nga ipadayon ang kaaktibo sa tulumanon o padayong tabangan ang syudad aron matumad ang tumong nga mahimong totally drug-free ang 51 ka mga barangay sa Ozamis. Padayon usab ang pagdasig sa konseho ngadto sa mga barangay official o ang publiko nga tabangan ang administrasyon labi na ang pagbatok sa illegal nga droga. Regarding peace and order, my committee on officer, I think is in order to congratulate our police force, City of Ozamis for their very splendid performance last year, 2025. Gani, our city position has received awards from the region for being the most outstanding police station in Region 10. And that's in order, Honorable Sir. So, we also congratulate the PMFC, SICAN PMFC for extending support to our police in the conduct of the maintenance of our peace and order in Sam City, including the maritime, the city fire department. Our fire marshal is also very active. Our BGMP, all the uniform personnel deserve to be congratulated for the job well done last year. For this year, we just have to empower more barangays in trying to detect those North residents who are engaged in illegal drugs. Because as of now, we have to sustain our drug-free barangays. 32 barangays are drug-free, but it needs efforts of the barangay people, especially barangay officials, to sustain that. Kaya, basta na lang po yung mga drug operations, illegal drugs, maguba ang atong drug-free barangay, mabalik na sa kuhan. Hindi naman qualify. And we wish to really have a city which is drug-free. Alang sa Ozamis Today, Adoni Lucina reporting. Sa police report, duha ka suspect at sikop sa gilusad nga search warrant og drug buy-bust sa Ozamis. Mibalik alang sa report si Leoncio Midalio. Adlang Martes
Martes, Enero 6 ning tuiga, malampusong ipagayon sa kapulisan sa Osamis ang duha ka managlahi nga operasyon pagpatuman sa search warrant o usa ka drug by bust nga misangpot sa pagkasikob sa duha ka individual nga nailan sa alias Giovanni o alias Ayan. Alas 6:30 gabi, iisip kabahin sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation kung saklio ang Osamis City Police Station sa pagpanguna ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Avellanosa o Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog uban ang Sikan Provincial Mobile Force Company kung Sikan PMFC mi pahigayon og joint police operation pinaagi sa pagpatuman sa search warrant sa Pinoy-ana ni alias Giovanni sa Purok 2, Barangay San Antonio, Osamis City. Ang maong operasyon base sa Search Warrant number 01-2026 for violation of Republic Act 10591 batok kang alias Giovanni, 42 anyos, minyo usa ka construction worker o residente sa maong barangay nga giisyo o gipirmahan ni Honorable Mary Faith Putoy Montero Ramos, ang Executive Judge sa Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Office of the Executive Judge, Osamis City, Enero 5 ning tuiga. Atol sa pag-search sa Pinoy-ana ni alias Giovanni, uban ang presensya sa iyang amahan ug asawa nga gisaksihan usab ni Barangay Kagawad Nulan Labadesos og local media na diskubre sulod sa iyang panimalay ang usa ka kalibre 38 nga pistola ug 4 ka mga buhing bala. Sa ikaduhang operasyon, alas 8:05 sa gabi, gipangunahan ni Provincial Drug Enforcement Unit kon PDO OIC, Police Lieutenant Januba C. Palma, uban ang Provincial Intelligence Unit sa Misamis Occidental, Police Provincial Office kon PIO, Osamis City Police Station, og Sikan PMFC, gipagayon ang joint drug bypass operation sa Purok 2, Barangay Labo, partikular na sa may entrada sa Labo Cemetery nga may resulta sa pagkasikop kang alias Ayan, 42 anyos, single, usa ka construction worker o residente sa Purok 4 sa maong barangay. Gikasa ang mga operasyon human mapalitan ang suspect o usa ka small size sachet sa giingong shabu nga nagkantidad sa 500 pesos. Sa pag-body search kang alias Ayan, uban ang presensya ni Barangay Kagawad Ariel Hakuba o representante sa local media. Nakumpiska gikan sa iyang posisyon ang 8 ka gagmay nga sachet nga adunay sulod sa gituang shabu. Lakip na ang usa ka sachet nga napalit sa pusher buyer, 500 pesos nga bypass money o usa ka kaha sa Astro cigarette diin gitago o gisulod ang maong mga druga. Gibanabana nga gibugaton sa mga nakumpiskang shabu mobalor og 4 gramos nga adunay standard street value nga nagkantidad og 27,200 pesos. Ang duha ka mga dinakpan na nakakaroon sa kustudiya sa Osamis City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso batok kanila diin si alias Giovanni posibleng magatubang sa kaso nga mao ang paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Samtang si alias Ayan posible nga magatubang sa kaso sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinaagi sa duha ka malampusong operasyon nga gihimo kauban ang hinuosang pwersa sa kapulisan sa Osamis og mga operatiba sa Sikan Provincial Mobile Force Company og Provincial Drug Enforcement Unit. Kini nagpakita sa ilang padayon nga pagpakabana alang sa kahusay kalinaw sa dakbayan. Ingon man ang ilang lig-on nga determinasyon patok sa paggupot sa mga ihalas nga armas og illegal nga druga uban ang makanunayong suporta sa Asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes alang sa mas luwas nga dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Yonsho Midalyo. Inahan mapasalamaton sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program human na zero ang kapin 31,000 pesos na excess bill sa iyang anak. Atong dawaton ang report ni Angela May Kirante.
Usa ka inahan nga taga-barangay Bungbong ning Dakbayan sa Ozamis ang mipadayag sa iyang dakong pasalamat human siya makabenepisyo sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga dakong nakatabang sa medikal nga kahimtang sa iyang anak sa dihang kini na-admit sa hospital. Si Danica Valera, 31 anyos, miduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration ubos sa maayong pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes aron mangayo og medikal nga tabang alang sa iyang city anyos nga anak nga si Denzel Dave Valera Pipito nga adunay daang kondisyon nga cerebral palsy ug dali nila kining gidala sa hospital human kini makasinati og seizure ubos og taas nga hilanat nga miabot og 2 ka adlaw. Ako si Danica Valera, 31 years old, taga Barangay Bungbong, Ozamis City. Na ako diri karon kay ngayo ko og medical assistant sa atong programa nga Asenso Ozamis. Ang na-admit kay akong anak, Denzel Pipito, 7 years old. Nag-seizure siya dayon, hilana taas, suka og ubo. 2 days ra. Ang iyang anak nga si Denzel Dave gi-admit sa Tobias Feliciano Fate General Hospital ug na-diagnose nga adunay aspiration pneumonia tungod sa gatas ug pagkaon, electrolyte imbalance hypokalemia, peptic ulcer disease ug cerebral palsy. Tungod sa halos 3 ka adlaw nga pagka-admit sa hospital sa iyang anak, miabot sa 31,612 pesos and 83 centavos ang ilang exist bill apan pinaagi sa programa sa Team Asenso na zero balance kini. Hinungdan sa dakong kalipay nga gibati ni Danica aron usab ang ilang kwarta nga ilang nagahin igo na lamang para sa tambal o maintenance sa iyang anak. Ang among exist kay 31 kapin, 31,900 ba to? 600. Manipayon ko nga na zero balance kay may na lang ang kwarta ako ipalit og tambal og maintenance sa akong anak kay dako siyang maintenance. Giangkon usab ni Danica nga lisod para sa ilang pamilya ang pagbayad sa maong kantidad tungod wala pa siya trabaho ug anaa lang sa ilang panimalay aron mag-atiman sa ilang mga anak samtang ang iyang partner ra ang adunay trabaho isip labor sa City Public Mall. Ako wala sa akong nagtrabaho rod kay nagatiman ko sa akong 2 ka anak. Ako rang partner nagtrabaho diya sa merkado, labor. Dugang pa niya, kini na usab ang ikatulong higayon sa iyang pamilya nga naka-avail sa maong programa sa Team Asenso. Busa niini, minsahi pa salamat ang iyang gipaabot ngadto sa mga lideres sa probinsya sa Misamis Occidental o ingon man sa amahan sa Dakbayan nga nagpadayon sa maong programa, Mayor Sam Norman G. Fuentes nga matud pa niya dakong nakatabang sa iyang masakiton nga anak. Tulo na. Sa ako lang ikaduwa, sa akong partner kaysa to ng anak ko. Sa atong Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Congressman Indy Waminal ug si Mayor Sam Fuentes, daghan kayong salamat sa inyong gihimo nga programa sa atong Dakbayan nga naay free hospitalization. Dako ka siya katabang ilabi na sa akong anak nga masakiton kaayo. Dali ra ma-hospital kay kabalo mi nga naagyo mo tabang sa amoa. Panghinaot ni Danica nga magpadayon ang maong programa, ilabi na kay ang pinakauna nga concern sa komunidad mao ang kahimsog sa panglawas nga makahatag og dakong kahupayan sa mga katawhan, ilabi na kun adunay miyembro sa ilang pamilya ang manginahanglan o mahiagom sa medikal nga emerhensya. Hinaot unta nga magpadayon ni siya nga programa kay ang pinakauna jud nga concern sa atong kuan kay ang health jud. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me ang Ozamis Today at kanato ng serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration, pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal of Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel diin makita sa ninyo ang Ozamis Today. Sa ngalan sa kinubukang AONC team, Leoncio Medalio, Adon Licena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Kirante, Mary Ana Lumapas, Zander Dalidog, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumodikson, daghang salamat.
Kanunay, Asenso Ozamis. Padayon, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.